Ako'y nagtanong kanina at tila napaisip si Joselito. Ano ba palayaw mo? Josh po. Josh. So, ang tanong ko, Josh, mahal mo ba si Pipay o kailangan mo ang pera niya? Parehas. Parehas. Paano mo nasabing mahal mo siya? Paano kaya, pag dumating ang araw, Josh, na wala nang ibibigay na pera si Pipay, mahal mo pa kaya siya? Sinungaling! Gaano katotoo na kaya mo iniwan si Romeo dahil hindi niya natupad ang mga pangako? Ano ba yung pangako na yon? Di po, mga ano lang po yun eh. Kunyari, lalabas po kami ng gantong araw. Oh. Tapos, di naman pala totoo. Tapos, mangangako siya ng gantong bagay. Ano-ano mga hinihingi mo sa kanya? Oh, hindi po ako minsan humingi eh. Siya po kusang nagbibigay sa akin. Magkano binibigay niya? Mataas po sa doble po sa binibigay niya dati. Kaya mo nagawang patulan si Pipay. Diretsa ang tanong, naga-something-something na? Dumating rin po sa dumating na rin po sa ganong sitwasyon. Ay, gano'n na kayo katagal, Joshua? 6 months. Ang tanong ko, Josh, seryoso ko ba talaga? At hanggang saan mo ipaglalaban ang pagmamahal mo para kay Pipay? Kung saan yung tinadhana. Kung saan yung Tinadhana. tinadhana. Wow! Ang lalim mo, para kang balloon. Sa palagay mo ba, diretsa ang tanong ulit, Joshua, si Pipay ba ang iyong tadhana? Hindi natin ang sabi yun eh. Paano pag dumating ang araw, naging mayaman si Bruno? Umikot ang gulong ng buhay at siya'y mas nagkaroon ng maraming pera. Nanalo sa loto, kunyari, tama si Hans. Babalikan mo siya? Iiwan mo si Pipay? O ano? Mukhang pera siya eh. Oh! Sinungaling! Sinungaling! Mukhang pera yan eh. So talagang mahal mo si Pipay? Yun kung mangyayari na kasama ka sa loko, manalangin ka. Manalangin ka. Yun! Bobo ka ba? Yun kung Uy, sakali iikot ka. ang gulo. Yun kung ang iikot ang gulo. So ang tanong, Josh, kaya mo bang ipakilala sa iyong mga magulang si Pipay? Pwede po. Ano yan? Kayo naman dyan? Bakit kayo nagre-request ng ganyan? Kung talaga daw mahal mo si Pipay. Ano yan? Ano yan? O ano daw? Naririnig niyo ba? Hans? Hans, bakit ka nalulungkot, Hans? Hans, magsalita ka. Punong-puno ka ng lungkot ngayong araw na ito. Siyang may 2.5 din naman ako, ah. Hindi, oy, kunyari lang. Siyempre, kung nagmamahala naman sila, sino ba naman tayo para questionin Oo nga. yun? Oo. Buhay, hanap buhay at relasyon ang nasira dahil po sa sariling interes. Kaya oras na upang kausapin po sila ng ating trio tagapayo para naman po maayos muli ang mga nasira po sa kani-kanilang mga buhay. Pati yung sa tatay niya, taxi driver lang, tapos may ibang pamilya na. Kasi yan ang bumubuhay sa nanay niya. Kaya sabi ko, responsable ka naman pa ng bata. Saka, siguro na pagmamalaki nito, father, yung kanyang pag-discarte sa buhay. Kaya lang, syempre, alam mo, yung mga ganyang bagay, hindi yan pinagmamalaki. Yung mga tao mismo ang magsasabi kung gaano kabuti ka sa magulang mo. Kung gaano na, uy, ayan, napakasikap na taong to. Hindi Hindi yun ang dapat ipagmalaki. Oo. Hindi yung pagmamalaki dahil may pera ka.
pagmamalaki mo na dahil nagsusumikap ka, may katangian ka. Hindi yung pera ang makapagbibigay sa iyo ng lakas, kundi yung katangian, kabutihan mo. Yung kagandahang loob na nasa loob. Kagaya niyan. Kaya ang pera mo ay iniipon yun, hindi minawaldas. Ang lagi naman pong gusto natin at hanga dito sa face-to-face ay matapos malabas na ang lahat ng emosyon at galit, syempre sa tulong ng Trio Tagapayo, nais namin talaga na kayo ay maliwanagan at magbago pa kahit paano ang pananaw sa buhay. Attorney, na-achieve po ba natin yon ngayong hapong ito kay Pipay? Sa kalagayan ni Pipay Tiangami, mukhang matigas pa rin ang kanyang damdamin at paninindigan. Subalit patuloy akong kakatok sa puso mo, Pipay, bilang ikaw ay bata pa, 21 years old ka pa lang. So Pipay, sana at dalangin ko, hangad ko, na sa darating pang pagkakataon ng iyong buhay, huwag kang manatili sa kalagayan mong eka nga'y mayabang, sapagkat alam mo, ang kayabangan o sabi nga'y arrogance, ito ay isang gawa na hindi katanggap-tanggap sa sinibilisadong lipunan nating kinabibilangan. Mana pa, maring ito pa ang magdulot sa iyo ng mapait na karanasan at sana naman ay huwag kang kumantong na ikaw ay makalabag ng batas dahil sa kayabangan mo at ikaw ay makalaboso. So Pipay, ang mga mensaheng ito na iiwanan namin sa iyo, sana ay magbulay-bulay ka upang sa ganon, mabago pa ang iyong buhay. Bata ka pa, huwag mong sayangin ito, kundi sana maging kapaki-pakinabang kang miyembro ng ating lipunan. Yun lamang. Thank you, Attorney Ben. Isa rin po sa ikinabahala nating lahat, Dr. Camille, ay yung nakita nating paraan kung paano si Joselito ay sinusubukang lumaban sa buhay at ito ay yung pamamagitan ng sinasabi niyang mahal niya ang isang tao pero may kapalit. Kailangan may kapalit yung pagmamahal na yun ang ayaw natin na makasanayan sana ni Joselito dahil gusto natin siyang tulungan. Totoo yun, Jack. Kasi unang-una, no, sa edad ni Josh na 19 years old, tapos sabi ko nga, nag-aaral ka ba? Ang sagot niya, hindi na po, dahil may problema. Sabi ko, kung hindi ka nag-aaral, ba't hindi ka gumawa ng paraan na makapagtrabaho? Kasi kung nakikita niya yung personalidad ni Pipay, dahil si Pipay sa murang edad na 14 ay nag-umpisa na magtrabaho. Samantalang siya, 19 years old, hindi siya makapag-isip na sana makapagtrabaho rin ako kahit maging service crew or kung ano pa man, mas makikita niya kung ano yung halaga ng pera. Alam niyo, nakikita niyo dito sa buhay ni Pipay at saka ni Josh kung paano nila itrato ang pera eh. Ang isa, yung pera nagagamit na pag meron akong binigay na pagmamahal na akala mo ay pagmamahal, merong kapalit. At yung isa naman, dahil sa pera, nabibigyan siya ng pagmamahal. Yun yung parehas na mali na pamamaraan kung paano natin ginagamit